Sino ho sa inyo dyan na nakaka-experience? Ubo ng ubo. Minsan naman yung nagluluha ang mata, tumutulo ang sipon, hindi ba? Minsan parang meron ka pang nalulunok na hindi mo maintindihan. Bakit ganun? Baka allergic rhinitis po yan. Bakit nga ba tayo nagkakaroon nito in certain periods of time? Lalo na ho ngayong mga burn months. Ayan. Pag-usapan na natin yan. Pero bago yan, syempre kilalanin po muna natin ang atin po na mga doktor, no? Ang ating Pinoy MD this morning. Eto na nandyan na ba siya? Ayan, the doctor is in na ba? The doctor is in. The doctor is in. All right. Kilalanin natin, ang ating pong Pinoy MD ay nagtapos ng medisina mula sa UERMMC. Maliban sa Doctor of Medicine, nagtapos din po ng Masters in Management in Hospital Administration at Masters in Health Science Education si Dr. Alexandria Reyes Bayawa. Ayan, fellow si Doc ng Philippine Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Facial Aesthetic Core of ENT Surgeons at Philippine Society of Anatomy Incorporated. Kasalukuyan din po siyang faculty sa Anatomy Department ng UERMMC at Medical Specialist 1 sa San Juan Medical Center dyan sa San Juan City. Welcome na po natin ang ating Pinoy MD sa Double B, si Dr. Alexandria Bayawa. Ayan, or Doc Alex na lang for short. Good morning! Good morning, Miss Connie, at sa inyo pong mga manonood. Yes, Doc, ito na. Yes, opo. Papagabay lang kami, Doc Alex, kasi dami na naman ngayon ng inaatake ng allergy season na nga ba? Ano ho ba ang mga pwede nating makitang sintomas bukod doon sa usual bahing-bahing, may mga nagluluha? Ano pa ho ba? Symptoms po like sipon, nagsisipon po, nangangati ang mata, aside from the nagbabara ang ilong, yan po yung symptoms po nung sa allergic rhinitis po. Allergic rhinitis. Pero anong kaibahan yan? Kasi yung iba sinasabi nila, baka sinusitis din ho daw yun. Okay. Miss Connie, ang sinusitis po ay infection sa sinuses. Sometimes po, yung mga pasyente, sinasabi nila, Doc, may sinus ako. Ang ibig nilang sabihin is yung nagra-rhinitis sila or nagsisipon, nagbabara ang ilong. Magkaiba po siya with sinusitis kasi ang sinusitis po ay infection. Ang sinusitis po ay nagagamot. Ang allergic rhinitis po ay nakokontrol lang. So paano ba tayo nagkakaroon nito to begin with? Kasi as early as siguro mga edad na mga bata pa lang, parang nakikitaan na natin sila niyan eh. Ito ho ba'y napapasa? Is it environmental? Ano ho ba ang mga causes kung bakit ho nagkakaroon o nade-develop ang allergic rhinitis? Pag sinabi pong allergic rhinitis, may allergen po. Ibig sabihin, may exposure po siya sa nakaka-cause ng pagsisipon, pangangati ng mata, pwede po siyang mamana, pwede po siyang nakukuha exposure sa environment. Oo nga. Naku, yan na nga. Parang naipasa ko ata yung allergic rhinitis ko sa anak ko. So, pagka ganyan ho, so as early as, kumbaga, bata, pwede na ho magkaroon nito. Ano ho pinakabatang edad ho na nakitaan nyo na may allergic rhinitis na? Usually po sa mga pediatrician, ang kanilang diagnosis nito nagsisimula po at 7 years old pataas. Yes. Okay, pero ito, yung mga tanong kasi ho nila dito, yung pag na-develop ng allergic rhinitis, sabi nyo nga nakokontrol na lang po ito. Paano ba makontrol? Yun ho ang ating mga tanong dito kasi talagang hirap na hirap marami sa atin hindi halos makausap, hindi ba? Kasi talagang ang dami ho sa kanila nagluluha, tapos tuloy-tuloy, hindi ba? Hindi makagawa ng mga trabaho, tapos minsan pa clogged yung nose o minsan yung runny nose, di ba? Ganun ho ba ang mga ibang sintomas din na pwede makita naman, Doc Alex, pag may allergic rhinitis? Yes, Miss Connie. Nagluluha, tama po kayo, and then nagbabara ilong. Dalawa po kasi yung rhinitis. Pwede po siyang allergic rhinitis at pwede rin pong non-allergic rhinitis. Doon po sa allergic rhinitis, kailangan pong iwasan yung mga allergens katulad po ng dust mite, yung mga pollen at yung mga sa mga pet
po natin. Pwede Yung rin. animal dander, yan po. Ayan. So, yan po yung mga iiwasan pag allergic or yung mga allergen. So, iiwas lang talaga. Pero, paano mo malalaman kung ano ang trigger mo? Per individual po, kailangan po alamin niyo po. Yung sa Mm. katawan niyo po, kung Iba-iba. saan po kayo, yes. Yes, Miss Connie. Yung meron din po yung non-allergic rhinitis, ito po yung nagkakaroon ng simptomas pag na-expose po sa weather Oho. or changes in weather. Ayan. Yan po. So, Opo. iyan nga ho, kaya nabanggit ko kanina, bare months na tayo di ba? Mhm. Bukas, September na. Normally, ganito hong panahon na lumalamig na, sinasabi nga nila sa ibang bansa, pollen season, di ba? Ito ho yung mga panahon na parang mas dumarami ho ay may allergies na. So, paggabay lang naman ho kami sana sa inyo kung mamamanage na ito, sabi nga, aalamin yung triggers, pero paano kung talagang mayat maya, is it something na kailangan ipakonsulta na sa doktor para dun sa mga gamot po na iinumin din? Yes, Miss Connie. Kailangan po pag nakaramdam po sila ng mga simptomas na ganyan, pupunta po sa doktor Oo, para oo. po makunan sila ng magandang history and then ma-check po sila, if-physical exam po sila ng doktor, and then may mga test din po na gagawin like endoscopy para po makita. Pati endoscopy pala. Yes po. Para Para makita. po confirm. Oo. Yes, Miss Connie. Ano ba ang ikino-confirm pagka allergic rhinitis po? Bakit endoscopy? Yung itsura po nung sa ilong, yung mucosa, Okay. at i-confirm po kung ang nagkakos po ng pagsipon-sipon at pamamaga po ng mucosa is due to allergies lang po. Okay. Or yung exposure po sa changes in weather or sa chemical. Oo. Wala na pong ibang mga ibang problema. Mabuti na rin, no? Nasigurado kasi, di ba, Doc? Yes, Miss Connie. Oo nga. Pero sabi nga, kung kasi forever na tayong may ganito, kung meron ka talagang allergic rhinitis, sabi nyo nga, iko-control na lang natin. Alright, kung makokontrol ho natin sa mga pagpahinga, sa pagkain, sa pag-inom ng gamot, pero paano naman ho pag hindi na control? What's the worst that can happen? Po yung magdudulot sa inyo ng sa mga pasyente ng disturbance in sleep, hindi po productivity po. Yes. O Mga tama. Mahirap nga naman, no? Opo, or irritable po sila, nadede. Ayun. Oo. Po, yung quality of life po bumababa or Tama. pumapangit po pag Oo. hindi po maganda ang tulog or may nararamdaman, nagkakaroon po ng attention deficit or sa mga bata po, learning disorder, pag hindi po na-control yan. Ayan. Tama-tama yung ating tanong po ng ating senior citizen mula kay 2175. Good morning po, Ma'am Connie. Senior na nga daw siya. Tanong niya lamang anong klaseng allergy daw ho kaya. Kasi minsan nangangatid pa daw ang katawan niya tapos may sabay tumutulo ang sipon at inuubo. Pero pag uminom naman daw ng gamot sa gabi, nawawala. Pero pag di ho na, wala nang bisa umiinom at bumabalik lamang po ito. So allergy ho yung kay ma'am dito or kay sir? Yes, Miss Connie. Allergy. So pagka ganyan, anong gagawin natin? Mamaya ho sa ating pagbabalik, puputulin po muna natin yung tanong natin. Pag uminom na tayo halimbawa ng anything or kaya pagkain na pwede kayang makatulong, ano ba yung mga pwedeng magawa natin sa lifestyle natin para mabawas-bawasan ho yung triggers natin and allergies. Ayan ang ating tatanong kay Doktora Alex sa ating pong pagbabalik. Para kay Doktora Alex tungkol pa rin po sa nararanasan nilang mga allergies. Ito particularly, hindi naman ito allergy. Ito ay sabi nga infection. Yung sinus daw niya parang year 2000 pa daw nagka-problema. I know it's already for operation. Sa bibig na nga lang daw kasi siya na umihinga, Doktora. Need po kaya niya ito for operation? Ano ho ang inyong tingin? Doktora, may check-up daw siya ng September 30 Doc Alex? Yes, Miss Connie. Narinig po narinig ba niya yung tanong? Yes, Miss Connie. So, sa bibig na lang siya humihinga. Meron siyang problema sa kanyang sinus since year 2000 pa, Doktora. And for operation na daw dapat pala ito. Ang tanong niya, siguro double check lang sa inyo, kailangan na ho kaya talaga?
depende po yun doon sa nakita ng doktor niya. Baka po meron pong nakabara, nabukol, kaya po siya i-undergo ng surgery. Oo nga naman, kailangan talagang sundin niya kung ano yung sinabi ng doktor kasi yun yung nakakita sa kanya, hindi ba, doktora? Yes, Miss Con. Ayan. Sana magpagaling ka at mag-check up ka September 30. Huwag mong kakalimutan ng iyong schedule. Ayan. Mula naman kay 3988. Good morning. Tanong ko lamang po kung anong cause ng palaging nangangati ang lalamunan. Normal lang ba ito? At baka allergy nga ho ba ito? Anong gamot? Salamat po. Miss Connie, pwede po siyang allergic na pharyngitis kung nangangati po ang lalamunan. Pwede rin po yung sipon na galing po doon sa ilong, tumutulo po doon sa likod ng ilong, kaya po nagpo-cause ng postnasal drip na tinatawag. Ayan. So, nai-irritate po yung lalamunan. Kaya po siya nangangati. I see. Alright. Doc, gusto natin malaman, kasi para dun sa mga tanong ng mga kapuso po natin dito, baka naman may mga pwede pang panibagong pag-aaral na pwede nyong i-share sa amin, hindi ba? Na pwede hong makatulong sa kanilang dagdag kaalaman. Ito ho ang ating segment na... Dok, anong bago? Doc, anong bago dyan sa paggamot po ng allergic rhinitis kaya? Basically, Miss Connie, the same pa rin po The same. ang paggamot. Mm-mm. Yes, Miss Connie. Magsa-start pa rin po yan sa oral na antihistamine. Mhm. And then, pwede pong most commonly po or madalas po is combination po ng ini-spray sa ilong. Okay. Meron po yung salt water na ini-spray sa ilong at meron din po yung intranasal steroid na ini-spray sa ilong. Okay. So, depende po yan doon sa individual na pasyente kung papaano po ang i-approach sa kanya. Wala tayong mga bagong makina to detect paano ho ba? Kasi ngayon endoscopy sabi ninyo, meron pa bang iba na mas high-tech? Wala. Wala So pa. far, Okay. wala pa po. Oo. Okay, sige po. Ayan. Pero like, Mm. Miss Connie, like what you said earlier, dapat po i-maintain yung kanilang magandang lifestyle. Yes. Oo. Or lifestyle modification. Mm-mm-mm. So, yung recommendation po na exercise, malaki po ang tulong niya Ayun. sa allergic rhinitis. Tama. O, So, tsaka, lifestyle. And modification po. ayun. At talagang totoo yan, yun pa rin naman, babagsak tayo sa exercise, proper diet, di ba? Healthy lifestyle, pagtulog, lahat po yan magkakasama, di ba? Para mapalakas yung ating pong resistensya. Yes, Miss po. Yung ito mga tanong na pinagsama-sama naman namin, tatanungin nila syempre kung totoo o hindi kasi may mga naniniwala 'di ba dun sa mga old folks tale na sinasabi nga natin. So alamin natin kung ito nga ho ba ay Doc, totoo ba? Doc, totoo ba o hindi? Ito. Unang-una sa lahat, ito nabanggit nyo na kanina, na namamana yung kondisyon ng allergic rhinitis. Doc, totoo ba? Doc, Yes, Miss Connie. Alright. Namamana po. namamana. Alright. Ito naman, mga taong matatangos ang ilong ang madalas magkaroon ng rhinitis o allergic rhinitis. Doc, totoo ba? Ay, hindi po totoo yun. Whether matangos o hindi ang iyong ilong, pwede po kayong magkaroon ng allergic rhinitis or ng allergic rhinitis. Alright. Ito naman, Doc, totoo ba ang taong sleep deprived o yung kulang sa tulog ang mas madalas dapuan ng allergic rhinitis? Doc, totoo ba? Ano po, kasi po ang stress nakaka-trigger po ng allergic or non-allergic rhinitis. Ang alin po, sorry, ang nakaka-trigger na medyo nag-choppy kayo? Ang stress po. Ang stress? Opo. Okay. Ang nakaka-trigger ng, pwede pala ang stress, talagang salot ang stress, Ang daming kaakibat na sakit pala ng stress, Kaya iwas tayo talaga dyan. Alright. Salamat sa inyo pong pagpapaliwanag at paglilinaw doon sa mga ilang tanong na nakalap natin na pinagsama-sama natin dito sa ating segment na Doc, totoo ba? Ngayon naman, eto mga tanong, balikan natin. Marami pa tayong tanong dito po sa ating mga Text Connect. Mula kay 6534, if may reseta na sa allergy at ubo,
can we take the previous reseta ng doktor if umulit ang sakit? Doc, kasi po napakamahal naman ang panibagong consultation na naman daw. At least ito sa Pinoy MD, libre ang konsultahan. Okay po. Pwede ba nilang iulit na lang pag umulit din yung sakit, yung dating nireseta sa kanila daw, Doc? Doc Alex? Andyan pa ba si Doc Alex? Po talaga. Ay, teka lang, Doc. Ayusin lang natin ang linya. Okay, can you hear us, Doc? Yes, Miss Connie. Narinig nyo, pwede daw ba na ulitin yung reseta nila dati ng doktor kapag umulit muli yung kanila pong sakit? Same pa rin naman. Yes, Miss Connie. Pwede po ulitin dati nilang reseta. Pero po, ilan po ay Teka. napansin po nila hindi na po gumagana. Okay. Kailangan na po talagang magpapakonsulta. Ayan. Baka na-immune sila, 'di ba? Minsan may mga ganun din 'di ba? Sa sobrang dalas baka mamaya hindi na gumagana yung gamot. Pag hindi daw gumagana na yung gamot, saka kayo ulit magpakonsulta. Miss Connie and Doc, how can you determine if the cause of throat irritation or sudden cough is allergic rhinitis or acid reflux? Doc Alex, ano ho ba daw? Pwede po kasi kasama sa allergic rhinitis acid reflux. Mhm. So the best po talaga makita ni doktor at ma-examine ang kanyang lalamunan at makukuha sa magandang history. All right. So, Okay. Mas maganda talaga mapakonsulta mula kay 7904. Good morning po sa DZWBG TV kay Madam Connie Season. Ako po ang taga Las Piñas. Meron din daw siyang allergies ng rhinitis, nagluluha din ng kanyang mata, laging halos may sipon. Minsan nalakad lang siya tapos bigla daw siyang may pantal. Kasama ba 'yon sa pagkakaroon po ng allergic rhinitis, yung pamamantal? Kadalasan din ho daw luha ng luha ang kanyang mga mata. Wala naman daw gamot para diyan. Matagal na daw na ganito. Yan ho ang ating huling tanong, Doktora. yes, Miss Connie, pag yung namamantal po, yung katawan urticaria na po ang tawag doon. Okay. So, sa malala po doon sa kanyang allergic rhinitis or yung simptomas sa ilong. Alright, is, Doktora. buong katawan na po. Okay. Saan ho kayo mapapapuntahan natin na clinic para dun sa mga nagtatanong, Doktora? Na sa UERM po, available po ang clinic ko. And then, nagpakonsulta rin po ang mga taga San Juaneño sa San Juan Medical Center. Ayun. Maraming salamat sa ating po namang Pinoy MD, Doktora Alex Bayawa, ang ating otorhinolaryngology specialist. Thank you so very much. And of course,